And Lunes, Dark and Light Side episode 172, October 7. Oh. Ayan, alamin natin. Alin ba ang tumama sa inyo? Okay, this is a general reading. So, again, gagamitin natin ito para alamin kung saan at kanino galing ang kamalasan natin sa buhay. General reading ito. Kung gusto mong maging specific sa'yo, then let me know. Okay? At saka, ito naman, this is the light side of life. Okay? So, kung yung gagawin mo dito is, okay. Kuha tayo dito ng tatlo. Una, the Knight of Wands. Diyan galing ang problema mo. Pangalawa, the Four of Cups. Ay! And pangatlo, the Temperance. Okay, yung problema mo ngayon, kung napapanood nyo, yung special episode natin, the Knight of Wands was mentioned right there. And then, ganun din siya sa health reading natin. If I'm not mistaken, the Knight of Wands was still also mentioned. Yung Knight of Wands kasi, ito yung tao na nag-alok sa'yo ng pag-ibig. No? Posible, it might be a female or a male na inalok ka or nagparamdam sa'yo na may gusto siya at mahalaga ka sa kanya. And then, hindi ka naman nagdalawang isip kasi nakagaanan mo ng loob. No? Sinunggaban mo, tinanggap mo. Nang hindi ka nag-iisip at hindi ka nag-iimbestiga sa background niya. And then, here comes the temperance, nahirap kang balansehin ngayon ang sitwasyon. So, posible, hindi mo kayang pagsabayin yung problema mo sa emotional side mo at problema sa financial side mo. At dito ka nawindang. Okay? So, alamin natin dito kung ano ba yung meron sa light side natin. Una, the King of Swords. Pangalawa, the Fool. And pangatlo, the Pain. Ay nako, para yatang hindi yata itong maganda kahit yung light side ng buhay natin. Okay, kasi ito, isang sakripisyo, 'di ba? Taliwas dito kasi yung Knight of Wands is younger. No? Kung ikaw yung tipo ng tao na mature ka na at no, alam mo na yung sitwasyon at nag-check ka ng background, mas pinili mong manahimik, mas pinili mo yung buhay na himay mo. Kaya yung pagiging fool ay hindi mo na pinatulan. Ito yung bagay na para bang nasa bingit na nasa bingit na, no? Alam mo na ginagago ka at alam mong masasaktan ka. So, pwede mo itong iwasan dahil matalino ka, mapagmatsyag ka, at andoon na din yung considerate mo na damdamin na mas gugustuhin mo pang masaktan ka. 'Di ba? Tanggapin mo na habang maaga pa kaysa masaktan ka ng paulit-ulit. Kaysa sugatan ka at gawin yan paulit-ulit. Ito yung buod nito. Dito naman, hindi ka kasi nag-iisip, kaya ka nawiwindang sa balanse mo. Dito naman ginamit niya yung utak niya. Ginamit niya yung talino niya. Na kung gagawin ka lang din man namang tawag nito, kung tatarantaduhin ka rin lang naman at alam mong masasaktan ka, di wag na lang. 'Di ba? Ilalayo mo na lang yung sarili mo kahit nasasaktan ka. Kahit mahal mo yung tao, mas pinili mong manahimik dahil ayaw mong makasira ng kapwa. Dito hindi ka nag-isip Sunggab ka ng sunggab, 'di ba? Tanggap ka lang ng tanggap hanggang sa dumating na sa punto na hindi mo na kayang balansehin ang buhay mo. It might be an outbalance ka sa pakikitungo mo sa buhay mo, sa in-laws mo, at sa pamilya mo mismo. Posible din na hindi mo na balanse ang takbo ng trabaho mo dahil yung demand ng tao sa time mo is ganito ganyan. So, yung iba din,
Kaya na sila nawawalan ng trabaho dahil din sa mga karelasyon nila. Aminin nyo man o hindi, ang daming mga opportunities na nawala dahil ipinagpalit nila sa mahal nila. At ang masaklap, pinili ka na nga nila, binigo mo pa. 'Di ba? So, alin yung hustisya doon? Binigay na sa'yo lahat, minahal ka, iningatan ka. Yung iba talaga, buhos na buhos financially. Alam natin yan. Pero, anong ginawa mo? Pinabuso mo, pinabayaan mo. Tapos, nung dumating yung punto na tatalikuran ka, iiwanan ka, iiyak ka, di ba? Ito yung mga natural na nangyayari. Maliban na lang ulit kung ginayuma yan. Kasi kapag ginayuma yan, talagang hindi ka na maaalala. Kasi bigla kang erase dun eh. It was fully blinded talaga. So kung sa pakiramdam mo, na ritual yan, iparitual mo din. Ganun lang yon, tapatan mo lang. So, kapag gusto mo na balikan ka ng mahal mo at gusto mo ng love ritual at comeback ritual, huwag ka nang magdalawang isip pa sa gagastusin mo. Dahil ganun lang din yun yung panapat. Lagi niyong aalalahanin, lagi niyong tatandaan, kung hihingi ka ng pabor sa Diyos, ano ba ang kaya mong ipagpalit? Katulad lang yan sa interview ng trabaho. Ano ini-expect mo sa company? At ano din ang ini-expect ng company sa'yo? Kasi kapag sasabihin mo sa company mo, gusto ko yung magandang sahod, mataas ang rate. Sasabihin din ng company sa'yo, ang gusto ko buong oras mo. Dedication mo. Na walang holidays, walang weekends, magtatrabaho ka kung gusto mo ng malaking sahod. And that is a general pattern of karma. So kung gusto mo din na mabawi ang taong mahal mo, tapatan mo ng tamang ritual. Wag mo sasabihin kasi merong iba eh. Wala akong magagawa eh, ganito lang yung budget ko pero ito yung gusto kong resulta. Ngayon, kung ikaw yung nasa side ng universe, sa side ng Diyos, sa side ni karma, sa tingin mo ibibigay sa iyo ni karma yung blessings mo 100%? Kung yung nagawa mong kabutihan is 20% lang? 'Di ba hindi? So, dapat magkaparehos yan. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. So, kung gusto mong magkaroon ng blessing, gusto mong yumaman, pero wala kang kapital, paano kaya yaman, di ba? Kung gusto mong lumaki ang negosyo mo, dapat malaki din ang puhunan mo. Kung hindi man financially na puhunan mo, kailangan triple ang sipag mo. Kasi doon sa pagsisipag mo, sa maliit na puhunan mo, doon lalago ang negosyo. Ganon din yun sa ritual. Isang beses ka lang gumastos sa isang issue mo, pero lalago at makukuha mo ang resulta. So wag mong tipirin yung ritual mo kung ayaw mo rin tipirin ka ng resulta. Okay? So proceed tayo sa real talk natin and good afternoon to each and everyone.